Mga kabayan, 10 araw na mula noong magkaroon ng search operation sa KOJC compound para silbihan ng warrant at arestuhin ang founder ng KOJC na si Pastor Apollo Quiboloy. Pero hanggang sa ngayon ay bigo pa rin nilang matagpuan at makita ang pinaghahanap na pastor. Ayon sa leader ng PNP na si General Torre III, naniniwala siya na nasa loob lang ng compound si Quiboloy at nagtatago sa ilalim ng lupa at inanunsyo ng PNP na malapit na nilang matagpuan at matukoy ang lagusan ng di umano ay tunnel at bunker ni Quiboloy. Pero halos magdadalawang linggo na wala pa rin silang nakikitang pastor. Dahil dito sila na mismo ang naghukay sa lupa at gumawa ng tunnel. Ayon sa abogado ng KOJC na si Atty. Torion, hindi na maganda ang ginagawa ng PNP at tila delikado na ito para sa seguridad at istruktura ng kanilang kingdom. Gusto namin magkaroon po ng access dyan sa DMC basement kasi po marami na kaming architect at engineer po, pati ang aming engineer, no? Nagsasabi sa amin na medyo malalim na raw yan and it endangers the structural stability of the building. Ayon pa sa PNP, bigo sila na mahanap ang target. Ito ay kahit sinabi na ni Torre na mayroon silang heartbeat na nadidetect gamit ang kanilang device. Kung matatandaan, nagpasok ang PNP ng isang malaking blue box pero hindi nila ininitalye kung ano ang laman nito dahil bahagi daw ito ng kanilang gagawing operation. Sa ngayon, wala pa kami na-receive na any information about that. At we will inform you kung ano yung update kung meron ba talaga or wala. May scanner or wala kaming ipapasok na mga gamit to plant and evidence. Kung may ipapasok naman kami ng mga gamit, it would be in aid sa ginagawa namin na pag-search kay Quiboloy. Kaya hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at least din yung operation, ayaw din naman namin na ma-jeopardize. Dahil bigo sila na makita si Quiboloy, pinag-initan naman ng mga pulis ang Emerald Gate ng KOJC at doon sila nagpumilit na buksan at pasukin ito sa paniniwalang ito ang lagusan na pinagtataguan ni Quiboloy. Bagay na inilmahan naman ng mga KOJC members kung saan ay nagkaroon pa ng tensyon. Gusto nilang i-open talaga, sirain yung Emerald Gate na meron naman sana silang access doon sa Gate 18. Nanakit pa sila afterwards. Dinakit yung isang miyembro namin, pati yung abogado. May pinuslit sila ng mga boxes po doon sa loob. Sa ngayon ay naniniwala pa rin ang PNP na may underground facility ang KOJC compound dahil ito umano ang nadidetect ng kanilang ginagamit na device. Yung operator naman ng device, ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. May difference ba? Hindi siya heartbeat ng daga o anumang hayop. Kasi pag gano'n, hindi pala effective yung mga previous nila na mga successful na retrieval and rescue operations na nilamit yun naman siya. May underground kasi dahil dun sa na-detect ng heart. Dahil naman namin is yung entrance ng bunker. Samantala, nagsalita naman ang mga tauhan ng SMNI kung saan ay sinabi nila na hindi na nasusunod ang kasunduan sa pagitan ng kampo ni Quiboloy at PNP. Ayon kay Banat Bay Anchor at host ng SMNI, tila si General Torre na at si Marbil ang naging batas at nawawala na ng karapatan ang tunay na may-ari ng compound ng mga KOJC members. Ang may-ari po nito yung bawat membro ng KOJC. So sila dapat ang may karapatan. Hindi na ho natutupad dyan. Ibig sabihin talagang ang batas dito ay wala na. Si Torre na po batas dito at saka si Marbil. Siya na ang nasusunod kung ano mangyayari dito. Yun ang sinasabi nating martial law. Kaya nagkaganito to. Wala na hong ano eh. Desisyon na nila eh. Kung anong gusto nilang gawin,
Sila na ho nagde-decide. Ayon pa kay Banat Bay, nagkakaroon na ng iringan ang mga opisyal ng PNP dahil sila na mismo ang nagbabangayan at nag-aaway dahil nagkakanya-kanya na ng desisyon kaugnay sa tumatagal na search operation sa lugar ng KOJC compound. Ano ho yan? Itong umaga, napikon ho kasi si Torre. May balita nga po kami. Ito, amin pong balita sa nangyayari ho dito. Nagkakaroon daw ng girian sa leadership ng PNP. Kasi masyadong nagmamagaling si Torre. Si Marantan, yung pinuno dito sa ground, ay nangako kay Attorney Torion at abogado ng KOJC na lahat ng ipapasok papa-inspeksyon. Tapos kailangan may pangalan ng yun yung kasunduan ni Marantan at saka ni ng lawyers ng KOJC. Anong ginawa nitong bigla-bigla si Torre? Binaypas po itong si Marantan. Kaya ang balita nga ho namin, medyo hindi magkasundo yung dalawa. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na nasa ilalim nga ng lupa itong founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. 10 araw nang hinahanap ng pambansang pulisya sa compound sa Buhangin, Davao City ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Bagamat may mga nagsasabing wala na sa loob si Kibuloy, naniniwala pa rin ang Philippine National Police na nagtatago lang ito sa loob ng KOJC compound kaya puspusan pa rin ang kanilang operasyon. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, malalim na ang hukay ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College Building. Nagpakita pa ito ng larawan ng ginawang Manon Tunnel para hanapin ang umano'y bunker na kinaroroonan ni Kibuloy. Gusto namin magkaroon po ng access dyan sa JMC basement kasi po marami na kaming architects at engineer po, pati ang aming engineer, no? Nagsasabi sa amin na medyo malalim na raw yan and it endangers the structural stability of the building. May video rin sila ng umano'y drilling operations ng mga pulis. Bagamat hindi kinumpirma, sinabi ng PNP na legal ang kanilang mga hakbang para mahanap ang puganting religious leader. Sa ngayon, wala pa kami na-receive na any information about that. At we will inform you kung ano yung update kung meron ba talaga or wala. Sinagot rin ng pulisya ang aligasyong nagtatanim sila ng ebidensya kaya hindi ipinapaalam at hindi dinadaan sa scanner ng KOJC ang ipinapasok nilang mga equipment sa compound. May scanner or wala kami ipapasok ng mga gamit kung plant at evidence. Kung may ipapasok naman kami ng mga gamit, it would be in aid sa ginagawa namin na pag-search kay Kibuloy. Kaya hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at least din yung operation, ayaw din naman namin na ma-jeopardize. Samantala, bahagyang nagkatensyon sa compound kahapon matapos hindi pumayag ang KOJC na buksan ng PNP ang Emerald Gate sa JMC. Gusto nilang i-open talaga, sirain yung Emerald Gate na meron naman sana silang access doon sa Gate 18. Nanakip pa sila afterwards. Dinakip yung isang miyembro namin, pati yung abogado. May pinuslit sila ng mga boxes po doon sa loob. Giit ng PNP, kailangan buksan ang nasabing gate upang madaling makapasok ang kanilang puwersa pati na rin ng mga miyembro ng KOJC. Bantay sarado na rin ng PNP ang dalawang gate para maiwasang maulit ang pagbarikada at rally ng grupo sa kalsada. Puwersahan ding hinila ng PNP ang fire truck ng KOJC bilang ebidensya umano sa paggamit nila nito sa nakaraang rally.
Samantala nanindigan naman ang PNP na heartbeat ng tao ang nadetect ng kanilang underground scanner. Kaya naman puspusan ang ginagawa nilang pag-trace sa sinasabing entrance ng hinihinalang underground facility. Yung operator naman ng device, ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. May difference ba? Hindi siya heartbeat ng daga o anumang hayop. Kasi pag gano'n, hindi pala effective yung mga previous nila na mga successful na retrieval and rescue operations na ginamit yun naman siya. May underground kasi dahil dun sa na-detect ng art. Maraming naman namin is yung entrance ng bunker. Pati po yung entrance na kung saan pinasukan ni BP Sara Duterte ay nagalito, napikuno si Torre at inoccupy niya. So labas-pasok na po yung mga karton dito na itatanim nila. Hindi ko alam kung ano laman nun, pero labas-pasok na hindi na ho na-check nung tunay na may-ari ng KOJC. Correct. Hindi po may-ari ay si Torre. Ang may-ari po nito ay yung bawat membro ng KOJC. So sila dapat ang may karapatan. Hindi na ho natutupad yan. Ibig sabihin talagang ang batas dito ay wala na. Si Torre na po ang batas dito at saka si Marbil. Siya na ang nasusunod kung ano mangyayari dito. Yun ang sinasabi nating martial law. Kaya nagkaganito to. Wala na hong ano eh. Desisyon na nila eh. Kung anong gusto nilang gawin, sila na ho nagde-decide. Buti na lang din talaga hindi violente ang mga taga-KOJC. Kasi kung iisipin nyo yung sinasabi nitong, kasi paulit-ulit na sinasabi nitong spokesperson ng Davao PNP na kaya nandiyan ang mga pulis to make sure their peace and security. Yung parang pinalalabas ba na violente ang mga taga-KOJC? Kung violente, di sana ubus na yung mga pulis nyo dito. Dahil karapatan nilang hindi pa pasukin dito at patulugin sa daan ng mga pulis. And yet wala ka makikita. Festive nga ngayon dito ang mood eh. Celebration po kasi ng anniversary. Kahit saan may pagkain. Napakasinungaling na talaga ng PNP. Ang pangit pa nga dito, hindi na nga nila sinunod yung TPO. Gusto pa nilang pakasuhan yung judge na nagbigay sa atin ng temporary protection order dyan sa KOJC. Oo nga. Grabe ho yun. Talagang ito si Remulla. Kulang talaga ito sa sa aruga ng kanyang mga kasama eh. Kasi talagang papansin na rin po eh. Pati yun sabi nga ni Atty. Torion, magkaiba ho yun. Kasi yung TPO na yun, it's about the protection of KOJC members. Ang pinalalabas ni Remulla, that TPO na yon ay parang pananag-aasa doon sa warrant. Wala hong binabanggit doon sa TPO about the warrant. As a matter of fact, yung TPO na yon, pinapahintulutan ng warrant. Huwag lang yung protection and safety ng mga taga-KOJC. And again, this compound, itong KOJC compound, is no longer in the hands of Pastor Kibuloy or any of the members na hinahanap nila. Ito po ay nasa pangalan na po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kung legally, wala na ho silang karapatan na mag-stay dito sa loob. They occupy the place. Ayan ho, kitang-kita ho natin. Ano ho yan? Itong umaga, napikon ho kasi si Torre. May balita nga po kami. Ito, amin pong balita sa nangyayari ho dito. Nagkakaroon daw ng girian sa leadership ng PNP. Kasi masyadong nagmamagaling si Torre. Si Marantan, yung pinuno dito sa ground, ay nangako kay Atty. Torion at abogado ng KOJC na lahat ng ipapasok papa-inspeksyon. Tapos kailangan may pangalan ng Yun yung kasunduan ni Marantan at saka ni ng lawyers ng KOJC. Anong ginawa nitong bigla-bigla si Torre? Binaypas po itong si Marantan. Kaya ang balita nga ho namin, medyo hindi magkasundo yung dalawa. Yun pong nababalitaan namin dahil nga naman, tama nga naman. Diba? Parang nabastos si Marantan dito sa desisyon. Oo, bigla-biglang desisyon ni Torre dahil nga daw, ang balita is na nasabon daw si Torre
dahil bakit daw nakapasok si BP Sara Duterte kagabi dyan sa gate na yan. So kaya nga kanina inoccupy nila yan. Sobrang insecure kasi nung nag-uutos dito kay Torre. So sinabun daw si Torre naman daw alam mo na nagwarla at pinakita niya yung power niya kaninang umaga at inoccupy pati yung truck ninyo tinanggal. Siyempre, sino ang tatamaan doon? Yung nangako sa ground, which is si Marantan. Nangako siya doon sa mga lawyers na hindi namin papasukin niya na hindi i-scan. So nagkakaroon ng girian daw itong mga ilang leader kasi kanya-kanya na ho ito. Remember, si Torre is RD11. Pero yung mga tao dito, hindi lang RD11 ang mga nandito, iba-iba. May 4A, may kung saan-saan ang gagaling yung mga pulis dito. Tingnan mo yung mga patch nila, iba-iba. Correct. Kasi nga, dahil doon, siyempre parang, leader ka ng RD11, mo yan, ng teritoryo mo yan. Pero remember, that's our people, yung mga nasa loob. Wag mo namang ganyan-ganyan na inuutos-utusan. Kaya daw nagkakaroon ng konting, sabi ko nga wala Sino ba kasi ang boss ninyo? Di ba? Yung boss ninyo, kung ano-ano na, wala na sila sa protocol, kung papaano. Di ba dapat may ganyan Pag may uutusan ka, kung sino yung nasa top. Di ba? Uutusan mo, ito yung nag-occupy. Ang problema kasi dito, sobrang dami na ng pulis. Alam mo, siguro sila natatawa na sa sarili nila. Hinaharangan nila yan, pero makakadaan din naman dyan. Labas-pasok din naman yung mga tao. Maglalagay din naman sila ng parang puwang na kung saan pwedeng dumaan ng tao. Ba't yung pa hinarangan? Wala namang ginagawa sa inyo yung mga tao. Di ko ay mga tanga lang. Na kung napagalitan sila dahil dumaan dito sa kabilang gate, bakit ano ba ang plano nyo? Utusan nyo yung mga pulis nyo na harangin ang PSG sa pagpasok ni Bibi Sara Duterte. Buti pala, hindi nyo occupado yung kabilang gate. Kung occupado nyo yung kabilang gate, baka nagkasakitan pa ng PSG to, tsaka ng, diba? Kasi yun ang plano nila. Kaya sila, umagang-umaga, bigla inoccupy yung kabilang gate na dinaanan ni Bibi Sara Duterte. Ganon nagalit yung boss ni Torre sa nangyari kagabi. Kaya yun ang binabantayan namin ngayon kasi baka mamaya tulad niya nagkaroon ng dance contest kanina, baka magalit na naman, sasabihin, bakit nagpinapayagan niyo yan? Kasi ako ito aking opinion lamang naman to. Based ko sa naririnig ko ng mga info sa mga reliable sources naman na taga dito. Etong si Marantan daw, pinapayagan niya na yung mga ganito at siya inaalaw niya na yung kasi naintindihan naman niya At siya kasi yung nasa ground. Siya yung madalas dito. So nakikita niya walang security threat, wala kang dito. So hinahayaan na lang niya. Ang problema, pag lumalabas sa video o sa SMNI o sa Banateros at napapanood ni Torre, nagagalit siya. Alam niyo yung kanina yung ni-live nila Boss Dada at saka ni Jay Guevara ng Banateros? Di ba ni-live nila yung nagsasalita si Torre? Doon, tinitira mismo ni Torre yung mga vloggers. Ganon siya ka-insecure. Sabi niya, wala kaming pakialam kahit mga vloggers yan, hulihin namin yan. Pag hinarang niyo kami, sabi ko, grabe naman napaka-insecure itong mamang to. Alam mo yun, parang kami, wala naman kaming ginagawang violente dito. Ako nagpapatawa pa ako sa mga pulis Wala kaming ginagawa dito. Ang ginagawa lang namin, nire-report lang namin kung ano yung nakikita namin. Masama po ba yun? Na-report namin yung nakikita namin? Love conquers everything, di ba? So, pagmamahal lang ang ibigay natin sa kanila. Dahil maniwala kayo, darating ang panahon, niyang mga pulis na nasa baba, nasa ground, marirealize talaga nila na inaapi lang sila ng amo nila. Isipin niya na yung mga tulakan na yan. Walang purpose yung tulakan na yan Sa totoo lang nakatayo lang naman. Ba't mo itutulak? Saan kayo pupunta? Ano bang? Babae yung mga yan. Hindi naman po mananakit yan. Nakita kayo na may minamalo dyan na mga taga-KOJC? Well, disiplinado mga taga-KOJC. Huwag niyong igaya sa mga aktivistang komunista. Hindi ganyan lang sila Hindi nga sila violent, umaatras nga sila. Hindi nyo kailangan pukpukin. Literal kasi minsan pinupukpok nila ng mga pulis Diba? Para siguro, ewan ko
maybe Parang pinupukpok palabasin nila na tayo para... daw ay nagre-resist. Oo, tapos i-agitate nila. Feeling nila, pag pinukpok, lalaban. Kasi gano'n ang mga komunista yung mga nagraraling mga aktivista. Pag pinukpok, lumalaban. Hindi po lumalaban ang mga taga-KOJC. Kaya maawa naman kayo sa kanila. At mga babae yan, mga nanay yan. Kanina may namit ako. Binabati ko pala, nakalimutan ko lang yung pangalan. Lola na siya, taga-Hawaii. Hindi nyo membro. Okay? Hindi membro ng KOJC. Napapanood lang niya ang Banateros. Napapanood lang niya to. Lola na siya. Pumunta siya ditong mag-isa. Para tignan. Nasa loob siya kanina. Kumain pa kami, naka-video kami noon. Na pinakain ko pa siya sa Waxis. Tagaway po ito. Tinanong ko, ma'am, sino kasama niyo? Ako lang. Parang nanalangin daw siya. At sinabi sa kanya ng Panginoon na ibibigay niya yung ikapu niya dito. Even if hindi siya kaanib ng KOJC, hindi po siya kaanib, hindi niyo membro. Pero ikapu niya, binigay daw niya dito. At pinakita niya ako ng resibo na ibinigay niya nga yung ikapu niya. Wow. Sabi ko, grabe itong mga tao na ganito. And ang sinabi niya, kinausap daw siya ng Panginoon. So ganun daw, ganun ang ano. Tapos nakakaantig ng puso. Ganun yung mga taong nagpupunta dito para magbigay ng suporta. Ako nagpunta ako sa Liwasan twice . Una yung simula. Sabi ko, ano pa nga ako doon, sabi ko mapupuno kaya ito, magkakaroon kaya ng tao dito. Tapos the day before or the night before pumunta ako dito sa Davao, pumunta ako diyan to check lang kung dumadami ba. Ay grabe ho, dumadami. At hindi lang mga taga KOJC na. Marami na nakikisimpatya at ma-observe mo yan sa social media. Ang daming nagsasabi sa social media, lalo na social media ko, syempre yun ang tinitingnan ko, yung mga comment. Kami po hindi taga KOJC, ako po yung taga Iglesia ni Cristo, pero nakikiisa po kami sa inyo. Mga ganyan. Kami po yung mga Katoliko, pero hindi po kami taga KOJC o hindi po ako naniniwala kay Pastor Quiboloy, pero kami nakikiisa. Yun nga yung sinasabi ho natin . Kasi marami ho nang lalait, di ba, yung mga naglalabas ng video about the doctrine of Pastor Quiboloy. Correct. I understand. We have different views, different belief and faith. I understand that. Kahit naman po ako I disagree with some of your doctrine and I have my different beliefs sa ibang doctrine, pero this is no longer fight of doctrines or interpretation ng Bible . Yes. This is about the rights of every Filipino to have freedom sa pahayag, kalayaan na ipaalam sa gobyerno o i-criticize ang gobyerno. Nawawala na po yun ngayon.